Mapagpalang umaga po muli mga kapatid. Mapagpalang umaga po, Pastor. Kamusta po ang inyong buhay? Masaya ba? Isang na naman pong talinghaga ang ating natunghayan at pag-aaralan sa umaga pong ito. Pero bago po ang pag-aaralan natin, ano bang kahulugan ng talinghagang iyon na ating nabasa kanina, ay dapat po nating alamin ang konteksto o yung pinagmumulan ni Jesus kung bakit niya sinabi yung talinghagang iyon. Minsan ng isang araw, nung si Jesus ay pumunta sa templo, nakita siya nung maraming pariseo at punong pari doon. At kinestyon yung kanyang karapatan o yung kanyang otoridad upang magpangaral ng salita ng Diyos. Tinanong siya, saan ba nagmumula? Saan ba galing yun? No? Sino ba sabi sa kanya, sino ba nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ng mga bagay na iyon? Pero si Jesus, alam niya na yung mga patakbo ng mga pariseo, mga punong pari. Hindi niya agad ito sinagot. Bagkus, kanyang itong tinanong. At ang tanong niya, sa tingin niyo ba, saan nagmula ang karapatan ni Juan? No? Para mangaral ng salita ng Diyos. Para magbautismo at ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Hindi sila makasagot. Kasi iniisip nila, parang nagkaroon sila ng dilema, iniisip nila, pag sinabi namin sa tao, magagalit yung mga tao sa amin. Kasi naniniwala silang si Juan ay isang propeta. At alam natin na kapag isang tao ay isang propeta, ang kanyang karapatan ay nagmumula sa Diyos. Pero pag sinabi namin sa Diyos, mapapahiya kami. Kasi hindi kami naniniwala kay Juan. Kaya para maging safe sila, sinabi nila, hindi namin alam. Wala kaming alam. Kaya insan din sila ni Jesus. Jadi hindi ko rin sa inyo sasabihin kung saan nagmumula ang aking karapatan. Ang talinghaga, mga kapatid, na ating natunghayan ay nakakonekta sa pangyayaring ito. Ito ay pag-question sa authority ni Jesus upang magpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay galing Galilea, no, kung aalamin po natin yung konteksto sa lipunan ng mga Hudyo, mataas ang pagtingin sa mga Hudyo na nakatira sa Jerusalem. At kapag hindi ka taga-Jerusalem, bababa ka. Si Jesus, hindi naman taga-Jerusalem, taga-Galilea siya sa Nazareth. Isang napakaliit na bayan. At walang mag-aakala na merong alagad ng Diyos na magmumula doon. Nagtataka sila, sino ba itong tao na ito? Bakit nagsasalita at nangangaral patungkol sa salita ng Diyos? Kaya isang talinghaga ang ginamit ni Jesus
para ipangaral ang tungkol sa otoridad o karapatan na ibinibigay ng Diyos sa bawat alagad niya. At yung talinghaga na yun ay tungkol sa dalawang anak. Ano yung tungkol doon sa talinghaga na yun? Meron isang lalaki na merong dalawang anak na lalaki. Isang panganay, isang mas bata. Lumapit siya dun sa panganay at sinabi niya, pumunta ka dun sa ubasan at magtrabaho ka doon. Pero sinabi nung panganay na ayaw niya. Pero kalaunan, nagbago yung kanyang isip, pumunta rin siya dun sa ubasan at nagtrabaho. Doon sa pangalawa, dahil nga akala niya hindi sumunod sa kanya yung panganay, nilapitan niya yung pangalawa at sinabi, pumunta ka doon sa ubasan at magtrabaho ka doon. Sinabi nung pangalawa, opo, sige po. Pero kalaunan, hindi rin siya pumunta. Pero mahalagang tanungin yung tinanong ni Jesus. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Ama? Pero siguro maganda tanungin muna natin, sinong nagkasala? Kung titignan, parehong nagkasala yung dalawang anak. Ang isa, nagkasala sa salita. Ang isa, nagkasala sa gawa. Yung panganay, sinabi niya, hindi siya pupunta. Nagkasala sa salita. Pero, ginawa niya rin kalaunan. Yung pangalawa, nagkasala sa gawa. Bagamat sinabi niya, opo, pupunta po ako. Diba? Alam niyo po ba nung unang panahon, lalo na sa panahon ni Jesus, ang ama ng pamilya sa lipunang Romano ay itinuturing na ulo ng tahanan. Parang yung pamilya ay isang maliit na imperyo o kaharian. At ang ama ang siyang hari. At ang kanilang mga anak ay itinuturing na property. Parang mga gamit lang sa bahay na pag nasira, tapon. Kaya madalas, yung mga anak na nagkakasala sa kanilang ama, pinarurusahan yun. At ang pinakamabigat na parusa, batay na rin sa kanilang pagkakasala ay kamatayan. Pero dito sa talinghaga na yun, hindi natin nakita na yung ama pinarusahan yung kanyang dalawang anak. Yung dalawang anak na yun, parehong nagkasala. Yung isa sa salita, yung isa sa gawa. Makikita natin sa talinghaga ang pag-ibig ng ama sa kanyang mga anak sa kabila ng kanilang pagkakasala. Kung maalala niyo yung talinghaga tungkol sa alibughang anak, kahit na ang dami ng ginawa niyang pagkakasala sa kanyang ama, kasi hiningi niya yung mana niya, tapos nilustay niya, naging pariwara yung buhay niya dahil na hindi siya naging marunong sa paghawak ng kanyang yaman na namana sa kanyang ama. Bumalik siya dun sa kanilang tahanan. At iniisip niya na wala na akong ibang tatanggapin sa aking ama sapagkat natanggap ko na lahat. Ang tanging ko lang magagawa ay maging alipin sa kanila para pagbayaran yung aking pagkakasala. Pero laking gulat niya, nung bumalik siya, hinakap pa siya ng kanyang ama. Sinuotan pa siya ng damit. At naghandog pa sa kanya ng malaking piling bilang pagdiriwang
na yung kanyang anak na minsay nawala, naligaw ng landas, ay bumalik na at muling natagpuan. Ganun din yung pag-ibig ng Ama dito sa kanyang mga anak dito sa talinagang ito. At nakakasigurado ako na ang ating Diyos, na ating Ama sa langit, ay may ganong klaseng pag-ibig din sa atin na kanyang mga anak. Pero balik tayo dun sa tanong ni Jesus, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang Ama? Anong sagot ng mga nakikinig kay Jesus? Sino? Yung nakakatanda o yung nakakabata? Sinong nagsabing nakakatanda? Sinong nagsabing nakakabata? Sinong nagsabing hindi namin alam? Hindi na lang alam para sigurado, safe, no? Para hindi magkamali. Pero sinabi, yung nakakatanda. Bakit kaya? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kinakausap niya dito, yung mga pinunong pari sa templo at mga Pariseo. Malaking iskandalo yung ginagawa ni Jesus dito. Sabihin ba naman niya na yung mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae na itinuturing ng mga Hudyo na makasalanan, marumi sa kanilang lipunan, mas nauuna pa dun sa kaharian ng langit kesa dito sa mga Pariseo at punong pari na umaastang malinis. Anong sabi niya? Anong dahilan? Sapagkat sabi niya, sapagkat naparito sa inyo si Juan at tinuro sa inyo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo pinaniwalaan siya. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita na ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya. Anong ibig sabihin dito ni Jesus, mga kapatid? Ang sinasabi dito ni Jesus ay mas mabuti ang mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi yung nagsasalita lamang sa kanilang mga bibig. Naalala niyo itong kwento tungkol sa isang publikano at isang Pariseo na pumasok sa templo at nanalangin sa Diyos. Ang panalangin ng Pariseo sa Diyos, salamat Panginoon sapagkat hindi mo akong ginawang katulad ng publikanong itong makasalanan. Lagi akong nagdarasal, araw at gabi, lagi ako nag-aanyuno, lagi akong nag-aaral ng iyong salita. Pero yung publikano, hindi makatingin sa Diyos, nakayuko, at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Alam niyo, maraming Kristiyano, ang akala nila, matured enough na sila. Alam na nila lahat ng bagay patungkol sa pananampalataya. All-knowing na. Parang nung kahapon doon sa aming pre-Christian education summit, nagkaroon kami ng small group discussion, yung tinatawag na focus group discussion. At inaaral namin yung possible na gawin, no? tungkol sa pag-enhance ng ating Christian education ministry sa local churches sa tulong ng ating conference. Alam niyo, marami nagsasabi na
Hindi namin magamit yung mga materials ng UCCP kasi meron kaming hinahanap na iba. Yung biblical sana, yung scripture founded sa scripture. Minsan hindi ko maiwasan isipin, bakit? Ano ba ang biblical sa inyo? Ano ba yung scripturally sound sa inyo? Sino nagsabi sa inyo na basta nandyan galing sa Bible, biblical na? E pag sinabi ko sa inyo, nasa Bible din yung rape, biblical ba ang rape? Pag nasa Bible din yung pagpatay ng tao, biblical din ba pumatay ng tao? Maraming taong ganun pag-iisip. Akala nila, alam na nila lahat ng bagay. Kaya marami rin tao sa kagustuhan na malaman yung katotohanan. Kasi kala nila meron talagang solely na tamang church. Maghahanap sila ng iba't ibang churches. Yung perfect church. Pero sabi nga nila, pag naghanap ka daw ng perfect church, wala kang mahanap. At kapag nakahanap ka ng perfect na church, pag pumasok ka doon, manip ka doon, that is the time na magiging imperfect yung church. Ang nag-aakala na sila ang tama, sila ang mas malinis. Pero hindi nakikita sa gawa. Hindi ginagampanan kung ano yung totoong kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo ito, ang tunay na nakalulugod sa Diyos ay ang gumagawa ng kanyang ninanais. Huwag kayong maniwala sa mga salita lang. Kaya nga merong kasabihan, actions speak louder than words. Yung mga mister, dapat alam nyo yan Pag tinatanong nyo yung misis nyo, pag nakapusangot na ganyan, tapos tinanong, okay ka lang? Oo, okay lang. Diba? Hindi kayo maniniwala na okay lang siya. Kasi nakikita nyo sa mukha niya, hindi siya okay. Anong paniniwalaan nyo? Yung sinabi niya o yung nakikita mo? Ha? Yung nakikita. Kasi nga, alam natin na yung actions speak louder than words. Alam niyo kami mga magkakapatid, hindi kami nasanay na nagsasabi sa aming mga magulang na, "Ma, I love you." Walang masyadong ganun sa amin. Minsan nasasabi lang namin yun pag special occasion. Pag birthday nila, pag anniversary nila, wedding anniversary, pag Mother's Day at saka Father's Day. Pero malinaw sa kanila na yung aming respeto at yung aming pagmamahal ay laro. Kasi ipinaparamdam namin sa kanila. Kahit sila sa amin, hindi nila masyadong sinasabi sa amin na, "Anak, I love you. Hanga ako sa iyo. Proud kami sa inyo." Pero lagi namin nararamdaman sa kanila yung ganong klaseng pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang mga actions. Kaya yung tanong ni Jesus, sino ang totoong sumunod sa kalooban ng Ama? Yung gumawa, hindi yung nagsalita. Kaya nga, tandaan nyo rin mga kapatid, yung otoridad na ibinibigay ng Diyos sa isang tao ay nagiging mabisa lamang at nakabatay lamang sa tuwing tinutupad nito ang kanyang kalooban. Tayo mga mananampalataya ni Kristo, magiging tunay na mananampalataya lamang tayo at tagasunod ni Kristo kung sinusunod natin ang kanyang kalooban.
Naalala ko merong isang church na napunta na. Hindi sila nagta-tithes kasi sabi nila, hindi naman na yan ang itinuturo daw sa New Testament. Sabi nila. Tapos sabi nila, yan kasi Old Testament to, Pastor. Pag sa Old Testament, pag sinunod mo daw yung isang kautusan, dapat sundin mo lahat para hindi ka nagkakasala. Totoo naman. Pero siyempre, kailangan mong intindihin muna yung context. Ano ba yung context ko? Nararapat pa rin ba siya sa panahon natin? Pero ang isang nakakatawa dun sa kanilang pag-iisip, hindi na nila gagawin para hindi daw sila magkasala. Hindi na sila magka-tithes para hindi sila magkasala. Parang sinabi mo na, hindi na lang ako lalabas ng bahay para hindi na ako magkasala. Pero ano bang kasalanan para sa Diyos? Sabi ni Santiago, Apostol Santiago, ang kasalanan, yung alam mo na kung ano yung tama, pero hindi mo ginawa. Kaya mga kapatid, mas maigi pang magkasala minsan sa salita. Kasi pwede mong mabawi sa gawa. Kaya nga, noong mga panahon ng mga propeta, nagagalit ang Diyos sa Israel. Kasi maraming mananampalataya ng Diyos, nagpupuri sa Kanya, nag-aalay doon sa dambana ng Diyos, nagsasambit sa kanilang mga labi ng mga papuri sa Diyos. Pero yung kanilang ginagawa sa kanilang kapwa, lihis doon sa kanilang pinapanampalatayan. Kaya sabi ni Hosea, sinabi ng Diyos sa Hosea chapter 6 verse 6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sahig na handog na sinusunod. Ang akala nila, mapiplease nila ang Diyos doon sa kanilang mga burnt offering. Pero ang sinabi ng Diyos, higit pa dyan ang nais ko. Ang nais ko ay yung tapat na puso at kumikilala sa nais niya. Minsan, dahil doon sa mga ganinoong klaseng ugali ng mga mananampalataya, nagkukos minsan niya ng division sa church. Yung akala nila, ako ang mas tama. Yung sinasabi mo, mali ka yan. Instead sana na nagiging open tayo, binubukas natin yung ating pag-iisip, pag-unawa sa maraming bagay. Nagiging rigid tayo kasi kala natin, yung natutunan na natin, yun na yung tama. Maraming mga simbahan ang nagkawatak-watak dahil dyan. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon ng World Communion Sunday, pinapaalala sa ating muli ng Diyos ang tapat na pagsunod sa kanyang kalooban, ang siyang tunay na nakalulugod sa kanya. At yun yung maghahatid sa atin sa tunay at ganap na pagkakaisa. Kaya nga, yung World Communion Sunday, ating pinagdiriwang ngayon bilang mga mananampalatayang Kristiyano, na maraming mga protestante at evangelical churches sa buong mundo nagsiselebrate din. Imagine niyo, iba-ibang paniniwala natin. Pero iisa lang naman talaga yung Diyos na ating pinapaniwalaan. Pero ganun pa man,
kinikilala natin na tayong lahat ay nasa iisang katawan ni Kristo. At yun yung esensya ng pagdiriwang natin ng World Communion Sunday. Kaya mga kapatid, lagi nating buksan yung ating sarili. Lagi nating suriin ang ating mga sarili. Alamin natin, ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Ano ba ang kanyang nais? Ano ba ang kanyang saloobin sa ating mga ginagawa? Para hindi tayo maligaw ng landas. At lagi nating isa-isip yung paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niya sa chapter 2 verse 3 to 4 ng Pilipos, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong mga sarili. Aga po sa ating lahat.